Eh kung sila ay nagbuti, dapat ang inuulat na lang nila bagay na ginawa nila sa loob ng 3 taon. Tama mali? Ang taong naninira kasi walang nagawa. Tama ba? Eh kasi hindi maganda yung manira ka ng manira. Eh araw-araw na lang. Utang dito, utang doon, utang dito, utang doon. Eh, balita ko, kanina nagkabigayan ng 1,000 eh. May kilala ako, parang taga-kabila yata yun. Pero nandito pa rin kayo. I love you. Buti pa kayo, ang sinisigaw nyo, bumalik ka na, yung isa, wag ka nang babalik! Sino sa inyo ang hindi pa kumain? Hindi kumain? Huwag mag-alala, lilipas ko niya. Ay, maraming salamat sa inyo. Kanina pa kayong alas 6 ng gabi nito. Wala kayong day off? Eh, balita ko, kanina nagkabigayan ng 1,000 eh. May kilala ako, parang taga-kabila yata yun. Pero nandito pa rin kayo. I love you. Sa ating mga kapitbahay na nandito, sa mga na-perwisyo namin, pasensya na kayo. Ako na humingi ng pasensya. Anyway, paminsan-minsan lang naman ito. Maraming salamat. Sa mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, yung pinaka-paborito ko sa lahat, yung mga senior citizen natin, at mga batang Maynila. Handa na ba kayo? Talaga? Eh kasi, malapit na. 40 plus days na lang. Gusto nyo bang bumango ulit ang Maynila? Buti pa kayo, ang sinisigaw nyo, bumalik ka na, yung isa, wag ka nang babalik! Aalis na siya! Aalis na siya! Aalis na siya! Ay, nako, Diyos ko. Eh, kasi, ang sabi yata nung ilan, wala na raw babalik. Meron! Eh, sa totoo, ako talaga nalulungkot. Siyempre naman, hindi naman na iba sa akin yung mga nasa kabila. Eh, hindi naman yan kaila sa taong bayan. In fact, sa totoo lang, simula yata noong October 9, buong Nobyembre, buong Disyembre, noong Enero, noong Pebrero, araw-araw na akong ginawang almusal ng kabila. Ginawa akong almusal, tanghalian, hapunan. Yung isa naman, nakisali pa. Ginawa akong pulutan. Pero nandito pa rin kayo ngayong gabi. Alam niyo, I
love you. Parang may asin kayo sa ligaw mo. Anyway, nakakalungkot lang kasi sila yung mga nasa kabilang ilog. Sila ay tinuruan ko, ginabayan ko na huwag magsalita ng masakit sa kalaban. In fact, nagtagumpay nga sila sa ganong ugali. Nagulat lang ako nung ako na yung kalaban, nag-iba-iba lang. Nagkakanda patig-patig na yung mga ugat sa kasisigaw. Basta ako, ito, mga batang Maynila. Hanggang doon sa Kodli. Dito sa harapan. Dito sa Wakali. Dito sa Nangwa. Ito panawagan ko sa inyo. Pagpasensya nyo na ako at ako naman, pakikiusap ko na lang. Pigilan ninyo ang inyong mga damdamin. Alam ko, gigil na kayong sumagot sa mga panira nila. Pero, huwag kayong papatong. Ito, may mga chairman dito, nandito. Sinasabihan ko din sila. Bakit? Ayoko naman magkasakitan pa tayo ng damdamin. Hindi naman ito tungkol sa mga politiko. Tungkol ito sa taong bayan. Bakit ba lagi nilang iginigiit yung mga pagsasama-sama naming mga politiko? Bakit hindi natin pag-usapan yung katatayuan ng mamamayan? Lagi na lang. Lagi na lang ako yata sinisingil ng utang na loob. Ako naman, gusto ko marinig nyo na rin sa akin. Ako po, hindi po ako nagtagumpay ng mag-isa lang. Yan ang katotohanan ng buhay. Kasama siya! Ako, solong anak ni Joaquin Domagoso, a.k.a. Botete. Botete po tawag sa tatay ko sa pier. Batang pier 8 tatay ko. Medyo malaki siya noon. At ang Diyos doon si San Miguel. Hinihimas niya yung araw-araw. Bilog. Pag may pera, 4 kantos. Sumalangit ka. At solong anak ako ni Chayong. Taga-Samal. Maray-maray. Maray-maray. Pag kinukulata ako nung, maray-matasok. Pero, yung katagumpayan ko, una, salamat sa Diyos. Pangalawa, salamat sa mga taong naniwala at tumulong sa akin. At partikular na, sa akin yun na marinig. Kasi narinig na ito ng mga lolo't lola ko eh. O ito naman pangkalahatan. Sa akin yun na marinig. Malaki ang utang na loob ko kay Boss Danny. Hindi ko yan kinubli. Kilala niyo naman si Boss Danny Lacuna. Tama ba? Bilang ganti, pinaruga ko naman yung mga anak niya. Ay tingnan nyo, kayo na po humusga. Pwede na po ako talagang kasi araw-araw na lang ako sinisingil ng utang na loob eh. Tingnan nyo, kwentahan lang tayo ng konti. At kayo na maghusga, kalaunan. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Sumunod, Dennis Lacuna. Nakaupo? Dalawa. Sumunod, Lay Lacuna. Nakaupo? Tatlo na. Asawa ni ate. Fox Paman. Nakaupo? O yan ang may gawa ng online schedule nyo sa health center.
Real talk lang naman. O, panglima, si ate, nakaupo? Hindi, salamat sa Diyos. Ilan sila? Happy? Masaya ako. Dito to. Bakit? Yung hindi nakamit ni Boss Danny, nakamit ng mga anak niya. Ay bagay naman ang aking pinagpapasalamat sa taong bayan. O, pinakisuyo ko sa inyo, pinagbigyan ninyo ko. Ngayon, kung sila ay nagbuti sa kanilang trabaho o hindi, hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan. Eh kung sila ay nagbuti, dapat ang inuulat na lang nila bagay na ginawa nila sa loob ng 3 taon. Tama mali? Ang taong naninira kasi walang nagawa. Tama ba? Eh kasi maganda yung manira ka ng manira. Eh araw-araw na lang. Utang dito, utang doon, utang dito, utang doon. Utang doon. O sige, bakit hindi na lang sila magkwento ng ginawa nila at gagawin nila? Tama ba? O tingnan ninyo, sige, total, gusto naman natin ng kwenta. O magkukwento ako na may kwenta. Gusto nyo ba yun? Marites talaga kayo? O sige, tingnan ninyo. Pero, matanong ko lang kayo. Gusto ko kasali kayo sa usapan. Eh, tungkol naman ito sa inyo. Taas ang kamay ng may anak dito. May mga anak kayo. May pamilya kayo. Real talk. Kapag walang makain ang pamilya ninyo, gagawa nyo ng paraan? Uy, di nga. Gagawin nyo ang lahat? Maitawid lang ang pamilya nyo? Susubukin nyo ang lahat ng paraan? May raos lang ang pamilya nyo? Sigurado kayo? Yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Mandalenyo noong panahon ng pandemya. Tingnan po ninyo, Nay, Tay, maraming salamat sa inyo. Binoto ninyo akong mayor noong 2019. Thank you very much. Ngayon, nung pagkapanalo ko, wala kayong narinig sa aking reklamo sa iniwan ng nakaraan. Wala. Wala kayo. Sisi rito, sisi doon. Hindi. Pinatahimik ko na kagad ang buhay ni dating Pangulong Joseph Estrada. We move on. Mabilis. Nilinis ang Maynila. Kinalawit ang Tolonges dito. Mga Tolonges doon. Umaangat na tayo. Biglang papalipad na tayo. Tumama ang ano? Pandemya! Tumama ang pandemya. Akalain ko bang magkakaroon ng pandemya? Ano ang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang pizza. Tama mali? O pero, gusto kong malaman na kayo mismo sumagot kung totoo bang nangyari ito. Kasi kayo na lang ang testigo ko dahil yung iba patay na eh. Eh kayong mga nangabuhay dito, kaya ba natin sabihin at itangos ang ilong natin na noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila?
Hindi pa nga ubos yung isa, dumarating na naman yung isa. Tama mali? Hindi ba nga nagbebenta na sa online? Okay lang yun. Sa inyo na yun eh. Tama mali? Oh, yun yung kwento. Lagyan natin ng kwenta. Ano na, katuwaan lang. Kasi nagugulat ako bakit masasakit na sinasabi ng mga dati kong kasama eh. O tingnan natin, ilang pamilya? 700,000 families. Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, walang pinili, botante o hindi. Basta nasa loob ka ng Maynila, may food box ka. Tama mali? 700,000, pagpalagay na lang natin times 1,000. No, magka? 700 Okay na. 700 million. Ang dami ng zero. 7 dito eh. What? Laki na lang ang alam ko. Oh, 700,000 times 1,000, 700 million pesos. Yes, tama. 700 1 million. times 8. 742. Lalo na ka leche-leche. 4.2 billion. 8 times 7. 5.6 billion. Ulitin natin ha. Hindi milyon. Bilyon. Chinicha, niluwa. Posta na ang 5.6 billion. Pero, walang nagutom sa lungsod. Yes! Eh, yung ayuda pang 1,000. Bago dumating ang food box, ano ang unang lumatag? Pera. Pera. Isang bulig. Pera. Tama. Yung kakap. 700 times 1,000, 700 million, 5.6 plus 700 million, no magka? 6.3 billion. Malaking pera yun? Yes. Isa pa lang. Ilang beses? Chicha pa lang. Dalawang bulig. Taas ang kamay ng may mga anak na nag-aaral sa public school. Aalalahanin lang natin ha. Nagpandemya, sarado eskwela. Ano sabi ni Secretary Liling? Sabi niya, we will adapt to online learning. Ano nagkaroon sa Maynila? 110,000 tablet na may internet para sa mga anak natin nag-aaral. No magka? 1 bilyong piso. No magka-internet, 300 million pesos. Magkano na? 1.3 plus 6.7. Zero. 8, 9. 8 na. Good na. 8 bilyong, dalawang bagay pa lang. AstraZeneca, bakuna, Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, ospital sa Luneta para mabuhay lang at merong ospital para sa mga COVID-infected patients sa lungsod. Tay, yun ay usaping pandemya pa lang. Yung Manila Science High School. Bagong ospital lang Maynila. Nagtataka nga lang ako sa inyo, bakit hindi nyo pa nagagamit ang CT scan machine at MRI machine? Daang-daang milyon ang halaga, hindi nagagamit, nakatenga. Hindi po ako doktor. Sila ang doktor. They should know better than me. Walang maintenance. Nay, tay, condominium 1, condominium 2, binondominium 1, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Saan ko kinuha ang tsape? Ano, umipot ako ng ginto? Hindi. Ginawa ko ng paraan. Bakit? Ama,